Maganda at mapagpalang araw, DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Mapabata man o matanda ay kumakain ng chicherya o junk foods. Madali po kasi itong mabili sa tindahan, may maliit, malaki at iba-iba pa po ang flavor. Gusto kasi natin na may kinukutkot habang nanonood ng TV, nanonood sa sinehan, pang-alis saglit ng gutom o pang-pulutan. Siyempre, napakasarap naman po talaga ng chicherya, hindi ba? Ang chicherya nga po ay isang uri ng junk food na nagmula sa prinitong patatas o mais. Ito din ang pagkain na pinoproseso at binabalot sa pabrika na madalas kinakain bilang snack o merienda. Junk food po ang tawag sa mga chicherya dahil ayon po sa mga research, halos wala talagang vitamins at minerals ang nakukuha mula sa pagkain nito. At ang mga ingredients o sangkap ay may mga kemikal na hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Ayon nga po sa mga bagong pag-aaral, ang pagkain ng mga chicherya o junk foods ay isa na po sa may pinakamataas na dahilan kung bakit maaga namamatay ang mga tao. Dahil nga po sa iba't ibang sakit na naidudulot nito. Ayon din po sa pag-aaral, mas nakakamatay na daw po ang junk foods kaysa sa pagyoyosi o paninigarilyo. Sa isa po kasing pag-aaral, 11 million kada taon na ang napapahamak sa junk food kumpara sa 8 million kada taon na naninigarilyo. Tara, atin pong alamin ang ilang kwento tungkol sa pagkain ng mga junk food o chicherya at ang naging dulot po nito sa isang bata. Bata na bulag ng dahil sa junk food. Taong 2019, lumabas po sa maraming balita sa UK na may isang teenager doon ang nabulag dahil kinakain niya lang po ay puro chicherya. Hindi na po pinangalanan ang teenager na ito pero tawagin na lang po natin siyang Noah. Ayon po sa mga magulang ni Noah, madalas silang magtalo tungkol sa kinakain ni Noah. Hindi po kasi kumakain si Noah ng mga gulay at prutas o yung mga masustansyang pagkain. Simula po ng 7 years old si Noah, ayaw daw po ng kanilang anak ang tekstura ng gulay at prutas. Kaya lumaki po si Noah na mapili sa pagkain. Ang lagi pong kinakain ni Noah ay mga chicherya, french fries, tinapay at processed meat tulad ng ham at hotdog. Pinipilit po nila noon si Noah na kumain ng mga lutong bahay, gulay, prutas at iba pa. Pero tinatinggihan po ito ng kanilang anak. Sumuko na nga po ang mga magulang ni Noah at inisip na lang na, kesa wala siyang kinakain, hayaan na lang natin siya. Payat po si Noah, hindi tulad ng kanyang mga kapatid, pero bukod dito, wala naman siyang ibang sakit. Nang 14 years old po si Noah, nakaramdam siya ng sobrang pagod kahit wala naman po siyang ginagawa. Itinakbo si Noah ng kanyang mga magulang sa ospital at nalaman nga po na siya ay may anemia at mababa ang vitamin B12 sa kanyang katawan. Binigyan siya ng gamot para magkaroon siya ng vitamin B12 at sinabihan nga na kumain ng mga masustansyang pagkain. Pero tila hindi po sininod ni Noah ang payo ng kanyang mga doktor. Nang sumunod na taon, unti-unti pong nanlabo ang mga mata ni Noah at humina ang kanyang pandinig. Lumabas naman po sa kanyang MRI at eye exam na normal ang lahat. Kaya nagtataka ang mga doktor bakit nararanasan iyon ni Noah. Sa edad na 17 years old, itinuri ng bulag si Noah dahil ang grado ng kanyang mga mata ay umabot na sa 20/200. Sinabi ni Noah sa kanyang mga doktor na hindi naman siya naninigarilyo, nag-iinom, at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero, nang tanungin po siya tungkol sa kanyang kinakain, inamin naman ni Noah na ang kinakain niya lang ay chicherya, french fries, at processed foods.
Dito na nga po kalauna na diagnose si Noah ng nutritional optic neuropathy. Ang sakit po na ito ay napipinsala ang optic nerve o bagay na nagdudugtong sa mga mata at utak. Kapag nasira po ang optic nerve, walang nadadaluyan ang electrical impulses para sa mga mata patungo sa ating mga utak. Proseso po ng ating utak ang impormasyon na ito dahilan po para ikaw ay makakita. Sa madaling salita po, ang bridge na nagdudugtong sa mata at utak ni Noah ay nasira. Nakukuha po ang sakit na ito dahil sa kakulangan ng mga minerals at vitamins, lalo na ang vitamins B1, B12, or folic acid. Sa kalagayan nga po ni Noah, hindi nga kasi siya kumakain ng mga gulay at prutas at puro chichirya lang po ang laman ng kanyang tiyan. Ayon po sa mga research, ang sakit na ito ay rare po o bihira. Walang sintomas ang sakit na ito pero nagagamot kung maagang naaagapan. Pero habang tumatagal, ang sakit na ito ay hindi na po nagagamot. Lumalala at hindi na nga po maibabalik pa ang mga nasirang mata ng may sakit. Sa ngayon po ay 19 years old na si Noah, pero hindi na po naibalik ang kanyang malinaw na mata at tuluyan na nga pong nabulag. Ang kapitbahay at kakilala. Sa kabilang banda naman po, isang kakilala namin ang dumaan sa dialysis dahil po sa pagkain ng malalaking pack ng chichirya halos araw-araw. Ang lalaki po ay nagtatrabaho sa isang ahensya kung saan niya nakukuha ang mga chichirya. Dahil marami nga po siyang nakukuhang chichirya araw-araw o inuuwi, kinakain niya ang mga ito. Ito nga po ay nagresulta ng sakit sa kanya kalaunan at siya nga po ay sumailalim sa dialysis. Pero sa kasamang palad po ay nasawi na ang lalaki dahil sa komplikasyon ng mga sakit. Base po kasi sa mga pag-aaral, ang mga chichirya o junk foods ay may mataas na level ng fats. Ang mga fats na ito ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng sakit ng diabetes ang isang tao. Nakakababa ng alindog sa mga kalalakihan. Mayroon na nga pong pag-aaral sa mga kalalakihan kung saan nakapagpapababa daw ng performance sa pakikipagtalik ang pagkain ng chichirya. May chemical po kasi karamihan sa mga chichirya o junk food na ito na trans fat na kung saan pinapababa o pinapatay nito ang chemical na testosterone sa mga lalaki. Ang testosterone po ay hormone sa ating mga katawan at ito ay ginagawa o pinoproduce ng ating mga katawan para i-regulate ang sex drive o libido at nagpapalakas sa ating mga muscles at dugo. Kaya kapag mababa ang testosterone level ng isang tao ay nagdudulot ito ng mababang sex drive o libido, mahinang pangangatawan at pagkataba. Anong mga pagkain ang itinuturing na junk food? Alam niyo po ba na ang chichirya o chips ay isa lamang sa maraming klase ng junk food? Ang mga pagkain itinuturing na junk food ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Mga chips o chichirya. Matatamis na inumin tulad ng mga soft drinks. Prosesong karne tulad ng hotdog, bacon at ham. Mga matatamis na panghimagas o treats tulad ng mga candy, bubblegum, chocolate at cake. Fast food meal gaya ng french fries, fried chicken, hamburger, pizza, tacos. Kasama rin po ang instant noodles, iba't ibang klase ng alak, ice cream, at iba pang mga prosesong pagkain. Ano pa nga ba ang karaniwang masamang epekto ng sobrang pagkain ng chichirya o junk foods? Hyperactive o distracted. Ang mga additives at preservatives na nasa chichirya tulad ng food dye at sodium salt
ay dahilan kung bakit nagiging hyperactive at madaling madistract ang mga bata. Malnourishment. May naging isang research nga po dito sa Pilipinas na isa sa 3 batang Pilipino na wala pa pong 5 years old ay bansot o hindi po sapat ang tangkad kumpara sa kanilang edad dahil sa sobrang pagkain po ng chichirya. Di ba nga ho, ang iba ay ginagawa tong pantawid gutom at ginagawang tanghalian o hapunan. Memory loss at retention. Kapag madalas po ang pagkain ng chichirya, nakakabagal po ito ng pag-iisip at sinisira ang mood. Maaari ditong mauwi nga po sa sakit na dementia. Nakakasira ng appetite, walang ganang kumain at hirap tunawin sa tiyan. Ang labis na sugar sa mga junk foods ay nauuwi sa laging pagkagutom kahit na kakakain mo lang. Sa kabilang banda naman, kapag kumain ka ng chichirya sa tamang oras ng pagkain o bago kumain, ikaw nga po ay nabubusog kahit walang sustansya ang iyong kinaing chichirya at nawawalan ka na po ng ganang kumain. Nawawalan po ang iyong gana na kumain ng mga tamang pagkain na may tamang nutrisyon. At nagdudulot nga ang chichirya ng constipation at iba pang digestive problems kapag nasobrahan dahil ang processed foods na ito ay mahirap nga tunawin. Obesity o overweight. Ito nga po ay dahil puro sugar, salt at carbohydrates lang ang laman ng chichirya na nagreresulta sa pagtaas ng timbang. Depression at high blood. Mataas din po ang chichirya sa cholesterol at saturated fats na nauuwi sa pagsikip ng dibdib at sakit ng ulo. Kung ikaw ay malakas kumain ng junk foods, ay huwag mawala ng pag-asa. Dahil mayroon naman po mga malulusog na alternatibong pagkain tulad ng mga sumusunod. Bake o air-fried veggies sa halip na french fries. Imbes na soft drinks, tubig na lang po o iba pang mga masustansyang inumin. Imbes na mag-fast food, ay magluto na lang po sa bahay ng sariling burger gamit ang karneng walang taba. Kumain ng nuts o mani kaysa sa chichirya. Sariwang prutas ang ipalit sa matatamis na pagkain. Pwede mo din itong gawing fruit shake at wag nang gumamit ng asukal sa paggawa nito. Marahil napapaisip po kayo kung ano na lang po ang kakainin nyo. Dahil nga halos kalahati ng ating mga nabibili sa grocery o supermarket ay puro chichirya, instant foods o junk food. At bukod doon, kaliwat kanan din po ang fast food restaurants na madali ding ma-deliver ngayon. Hindi naman po natin sinasabi na huwag kumain ng junk food, pero siguraduhin lang po na kumain ng tama at huwag labis. Samahan po natin ang healthy at natural foods ang ating pang-araw-araw na pagkain. Mag-diet at fasting, mag-ehersisyo o magpapawis po araw-araw.